Hello again. Here we are. Share your story, Ronnie Robel. And pagpatuloy po natin ang nakaraan nating upload video sa ating pinag-usapan sa video reaction. And again, dito na naman po tayo sa mga engineers ng DPWH na nagkakasino. Biruin nyo, 5 million ang taya lagi. Wow grabe, grabe naman. Saan pa kayo nakakita niyan? Araw-araw pa, no? 5 million ang taya, grabe siguro. Saan niya kaya kinukuha ang pera na ito? Siyempre naman, alam na natin yon. Ahay. Well, talagang excited tayong mag-uusap nito. Talagang excited ako sa video reaction na ito at pag-commentary sa dahil po talagang grabe ang ninakaw ng pirada mula po sa saan galing yun sa flood control budget at ito ay po yung tinatawag nating ghost ghost project na ay nako Awesome! awesome pa ba yun ang ginagawa nila awesome nga no siyempre 5 million ang tinataya lagi sa casino sabi ni Senator GB Estrada, Ejercito de Estrada, yan po, ay talagang grabe. Manood po kayo. Napakaganda. Padinay-dinay pa dito si engineer, first district engineer, dating first district engineer, kay Henry, kay Alcantara, padinay-dinay pa, ano ka, corner ka, kaya inamin din sa uli na sila'y magkakasama. Sabi niya pa dalawa, tatlo lang daw. Pero ang taya, sabi nga ni Senator JV, ay 50,000. Grabe ba? 50,000 ang taya. Ay, grabe ha. Yan, grabing tinakaw nyo Ay, huwag tayo magmamalinis po Kaya dapat po, kailangan pong ilinisin po ang larangan ng DPWH, mahiya na po kayo. Sabi nga ni President Bongbong Marcos Jr. ay, mahiya naman kayo. Talagang booking na po ito. Grabe talaga. Ito yung 2025 ng laki ng budget na inilaan. Pero lahat po ito ay naging, grabe. Grabe talaga. Well, dito na po tayo. Huwag na po nating patatagalin ang ating pag-uusapan dahil akyat muna ako para maging klaro, makita nyo rin ako, di ba? Okay, sige. Alright, ito na. Unahin natin yung 3 minutes na video reaction bago tayo magsali. Basta, excited po ito. Na talagang grabe, no? At ito'y grabe talaga. So, ito pa rin ang ating isasabi habang may lumalangoy sa pira, may pamilyang lumulubog sa hirap. Ay, grabe talaga. Lumalangoy siya sa pira, pero ang mga taong bayan talaga ay lumalangoy sa baha. Dahil po sa ghost na yan. Casino pa more, grabe. Alright, sige nga. Controversial kayo ni yung inyong successor na si Bryce Hernandez. Yung inyong lifestyle, no? Kasi nga, how can a district engineer afford the kind of lifestyle? Nakita niyo Marilo, no? Kayo nga, nakapatek Philip. Si Senator Bon, ako psychopathic lang no? TW still lang ngayon, promoted na. Si Bryce Hernandez, ganoon din po. At ang meron ako, Chair, Mr. Chair, may information tayo. Na kaya gusto ko sana makausap si DE Bryce Hernandez. Pumapasok daw ito ng DPWH, naka-Ferrari pa. Sinita nyo lang. Kasi nga, baka masyadong mahalata. Ang tanong ko lang po, ano oras po kayo pumapasok noon kayo po ay nasa Bulacan pa? Hindi po fix po lahat. Minsan po pag may meeting sa umaga sa NLEX Petro, nakipag-meeting po and then dumidiretso po ako sa office. Around 9 to 10 o'clock po. Ang aking informasyon, Mr. Chair, ay 10 a.m. Kadalasan doon kayo pumapasok.
nung DE pa, tas assistant nyo sila Bryce at yung sila JP Mendoza, at 2 p.m. daw, Mr. Chair, umaalis na po sila. Ito po, confirm nyo kung totoo o hindi. 10 a.m. to 2 p.m., 2 p.m. diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, maabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo nyo raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce Hernandez, sinabi ni Senator Lacson, tila matakaw sa pera. Pag magpataya daw to, Mr. Chair, isang taya, 5 milyon, parang baliw, hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Mr. Alcantara, engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi yan, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O Minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo. Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha ang CCTV footages ng kanilang di umano'y field trip araw-araw sa casino. If you can ask siguro yung Soler North kasi yan ang pinakamalapit doon po sa norte, no? Meron pa ako mga tanong sana, Mr. Chair, pero I'll just ask siguro on my next round, Mr. Chair. Thank you, Senator. I Mr. think Chair. you have sufficient. Narinig nyo na kung ano pong nangyayari? Pa-deny-deny pa. Anyway, ay, huli na. Diba? 5 million Grabe, 5 million ang kanilang naubos talaga doon sa casino. Ay, nako. Hindi na ito makatao. Lalong hindi makadiyos sa ginagawa nito. Parang nagsalita, parang simple lang siya eh. Pero alam mo, ginawa na kayo sa kanila, sabi po nga ito po sa bagong reports na yan, ng PTV. Breaking, inanunsyo, no, ni Department of Public Works and Highways or DPWH, yung bagong secretary ngayon ng DPWH na si Vince, no, Dizon, na kanyang inirekomenda. Ang summary, no, ito na, dismissal. Kasi binisitahan na nila yung ghost. Bam. Kaya nga, ito na, dismissal sa agarang pagtanggal sa serbisyo kay Assistant Assistant Regional Director or Director Henry Alcantara, kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project. Aray. Diyan sa Bulacan, gayon din sa iba pang proyekto na sa lalawigan. Hindi lang po isa, kundi marami po talaga. Ayon kay Bulacan pa lang yun hindi pa buong Pilipinas. Ayon kay Secretary Dizon. Kanyang inatasan ang legal team ng DPWH sa sampahan ng kaso. Dapat lang si Alcantara sa tanggapan ng ombudsman. Biruin mo, you are a district First district nung dati yun. Binaliwala mo at huli ka. Huli ka, talagang nandun ka sa mamaya papakita natin ulit yun. Itong mga highlights nating papakita na siya ay nag-deny, ngayon inamin niya na. Alright? Sabi po ni doon po ang talagang naplansya siya ni Senator G.V. Ejercito Estrada. Kaya umamin din. Parang sa mukha niya parang wala lang na.
at talagang tumataba sila ng sagana sa pira ng natin. Pira ko, pera nyo, taxes natin, ito po'y atin po ito. May karapatan po tayong maningil, may karapatan din po tayong sumigaw, may karapatan din po tayong pagsabi sa kanila, ipamuka. No, may karapatan po tayo. Ayon kay Secretary Dizon, ha? So bukod sa papatawan din sa lifetime ban at yung dito na ngayon noong nakaraan, di ba, ng video, hindi po nagsalita ang may-ari na ay nako si Alvara. Ano pa apelyido yon? Alba, nakalimutan ko eh. Yung tumitingin, tinatanong ni Senator Villanueva at saka ni Senator Jinggoy sa cellphone tumitingin. Ay nako, sarap matukan. Anyway, that is yan po siyang lifetime ban, no, ang Wawaw Builders Corporation at SIMS is Construction Trading. Hindi po lumusot yung SIMS, pero anyway, doon sa Senate hearing ng Blue Ribbon, pero ay warrant of arrest naman po, no? Subpoena sila po. So yan pong nirekomenda at dapat lang na pangtanggalin ang lahat. No, mayroon pang isang sa DTI. No, bigyan din natin yan mga tao yan. No, kung bakit. Well, nag-resign din. Nahiya na siguro yon. Well, dito po. So, tuloy po natin ng itong mga bagay na grabe po talagang kanilang ginagawa. Kaya, tad-tad sila sa Senate hearing Blue Ribbon. Lulusot ka pa? Ha? Sige nga. At ating pong tingnan na naman yung pag-deny at pag-aamin niya. Alright. Di ba? Yung pag-deny muna. 10 Pag-deny a.m. muna. to 2 p.m., diretso na raw kayo at nagkakasino. Totoo po ba ito? Hindi. Ako po, umaabot po ako ng 5 o'clock, Your Honor. 4 o'clock, 4:30 po. Pero yung grupo niya raw po, hindi lang kayo shopping buddy, pati po sa paglalaro. Yan po, dapat po verify paano ho kayo nakakapasok. Considering that you are government officials, paano kayo nakakapasok sa casino? Lalo to si Bryce. Proud pa siya, no? Talagang proud 10 pa a.m. siya. to 2 p.m. Proud pa siya na tawag dito, na pupasok siya ng 4 to 5 siya daw lumalabas. Proud pa. Grabe. Yan ang dapat eh. Proud pa. Dumideny pa. Ano ka? Dideny ka pa ba? Dideny ka? Kasi may mga ebidensya eh. Parang wala lang sa kanya eh. At ay nako. Okay. So, nag-deny, pero dito naman sa kalaunan ay So nagkakasino umamin. po kayo. Inamin ko po, Bryce Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. So, sa inyong paglalaro, bukod doon, yung lifestyle, balita ko nga, sana pag dumating si Bryce Hernandez, Mr. Chair, pa-issue nyo na po siguro ng warrant of arrest, ay mga ilang beses ko kayo naglalaro sa isang, sabi na sa isang buwan, yung grupo nyo po. Mga 2 hanggang 3 po, Mr. Chair. Ang balita ko nga naman, ang balita ko rin naman po, kayo naman hindi masyado, no? Yung hanggang 30,000, 50,000 lang, pero itong inyong sumunod sa inyo, medyo mas malaki-laki. So, Mr. Chair, pwede ho kaya natin pakuha? Po kasama, minsan po hindi. So, nagkakasino. Nako. Buti-buti daw kanya, sabi ni Senator J.V. Ejercito Estrada, 50,000 lang sa kanya. Sa taya. sabi niya pa 2 o 3 pieces isang buwan. Ay, grabe. Ganyan dapat eh. Biruin nyo maraming lumulubog po sa baha.
Pero kayo naman ay lumalangoy po sa pira. Grabe, casino pa more! Ay, nako. Talaga, kahit ako na talagang nainis ako! Itong para sa inyo. Firing squad ang kailangan dyan. Nako, kainis-inis. Anyway, natural, it's about emotion. Our taxes, our money, we pay. No, pag hindi po tayo nagbayad ng mga taxes, talagang grabe. Biruin niya, 12% VAT. At ngayon sa digital din, sa ating po mga earnings sa pagbablog, ay may 12% digital VAT din. So ang laki po ng kaltas sa atin. Wow! Yon po ang katotohanan. Grabe po talaga, no? Tapos gaganyin nyo na lang po ang pera, nanakawin nyo na lang at talagang ganyan. Ay, nako. We will talk about that. Okay? Ang 25, grabe po talagang nakawan dito. Although, the past years, no, may mga ganyan na po. Pero buti ito, ni 2025 ay nagkaroon. O ng ganito, wala na chance eh. Kaysa bumagsak ang lilirato po ni President Bongbong Marcos. Kung hindi niya po gagawin, wala po siya magawa. Talaga. Kung hindi niya gagawin, wala. Bagsak talaga siya eh. Ano pang mangyari sa kanya? Kasi halos po, no, ng mga Filipino ay wala na pong tiwala talaga sa ating sa pamuno po ng ating gobyerno. Kaya po itong chance. Puti naka 10% ka sa akin President Bongbong Marcos, no? Junior. Pero hindi ibig sabihin ay agree pa din. Kasi biruin niyo, bakit tatanggalin? Dapat nga ang unang parusahan ang secretary po, ang former secretary, bakit po siya pinaresign? Alam niya na yan eh, sa katukulan niya noon pa, how many years siya doon dito sa katukulan sa DPWH. Ganun lang, magre-resign lang. Ito pong problema. Ito po ang kontrakto, mga contractors ay ginamit lamang ng mga politiko. See, we will talk about that next nating video, okay? Mababa na to eh, okay? So, again, dito na lang po tayo. At least, nakita natin ang problema po, no? Sa mga ganitong sitwasyon na nangyayari po sa ating, ay nako. Ibalik ko na nga ang aking, alright. So yan po ang ating pinag-usapan ngayon sa video reaction. Ay, sarap talaga sumigaw. That's my part of my emotion po talaga. Kasi ang laki po ng pirat, trilyon na po ito. Hindi na po ito biro. Kaya dapat po talagang linisin. Linisin, alisin. Hindi lang linisin, alisin. Dapat ikulong po talaga dapat sila. Hindi lang po yung kontraktor, ating mga politiko po na nandito po talaga, no? Na sila talaga yung humawak ng budget. Yung humawak ng budget. Ano naman po ang pakialam ng mga senators na ito? No? Para sa akin no? Ano pa naman? Ito po ang humawak ng budget, ito mga kongreso. Ito mga congressman sana, kasi sabi po ni Senator Rodante Marcolita, 25% po ang pupunta sa kanila. Grabe. Anyway, again, dito na lang po tayo. Mahaba natin pag-usapan. Next naman tayo pag-uusap. So, this is your story, Ronnie Harbel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Okay, you can like, you can comment, whatever you wanted to. So, hopefully, na maging maayos po ang lahat. Makulong po dapat ang makulong. Bye-bye and see you the next video po.